Dahil Season 6 na ang Call of Duty Mobile, mas lalo na itong bumigat at marami na ring indication na mas lalong hindi ito kayanin ng phone mo. Lalo na dahil nagkakaroon na rin ng problema sa optimization ni Call of Duty Mobile in terms of hanging and FPS drop. So usually marami talaga nagkakaroon ng problema about dito, lalo na yung mga low-end or kaya mga budget phone. And in this video mga pare ko ay pag-uusapan natin kung paano natin aayusin yan using our method for the updated season ng ating Call of Duty Mobile. Kaya kung gusto mong malaman yan, halina't pag-uusapan natin at aayusin natin yung problema mong yan pagkatapos ng intro. Pero bago yan, ako nga pala si pare ko Stevie and Tips at nagtuturo ako ng mga Android tips and tricks tutorial para mas magamit mo yung phone mo ng mas maayos at simple. Ayan, magsimula na tayo. Let's go! So yun na nga mga kapare ko, ayusin nga natin yung lag and FPS drop mo kay Call of Duty Mobile using our one of the kind config script, which is yun yung method na sinasabi ko kanina at ayun yung ginagamit namin dito sa channel para sa mga bago pa lang na manonood. Anyway, ngayon guys, ito ang ating config script is na-config ko na 2 days ago at nadaan ko na rin to sa 10 dry run. Ang ibig sabihin, halos 5 beses at saka 5 beses pa ulit ko siyang ginamit ng magkabilang araw kasi medyo nakakaurat din maglaro ng COD tuloy-tuloy. Anyway, yun na nga, speaking of testing and dry run, napaka-effective ng script na nagawa natin. Anyway, all you need to do is i-download lang naman yung ating file at isi-setup natin siya ngayon mismo. Pero ang first step is i-delete muna yung existed file na dinownload natin or sinetup natin nung nakaraan, which is ganito lang siya gawin. Punta ka lang sa ating Zero Archiver at hanapin mo yung Android folder. Kung hindi ka pa gumagamit, mga kapare ko, yung file natin nung nakaraan, hindi mo naman ito pwedeng gawin. Or kung gusto mo, mag-proceed ka na in the next clip. Pero dito kasi guys, kapag ikaw yung gumamit ng mga nakaraan script natin, kailangan natin saramburahin para hindi magkaroon ng traffic. So pupunta tayo ngayon sa data. Hanapin natin dito mga pare ko yung com.garena.game.codm. So nasa may G banda yan. Hanapin natin dito sa may yan. Ito guys. So kiklik nyo lang yung com.garena guys .codm and click nyo yung files. Dito kailangan nyo lang i-delete yung config. Ayan, click nyo siya, dapat magi-green din yung IL2CPP at lahat ng config file sa baba. So ito yung latest version natin, pero para sa inyo mga pare ko, dapat ito lahat is madi-delete ninyo. Kung lahat na nakalagay dyan, dapat ito yung mga nakaselect ninyo. So all you need to do is click lang yung gitna and then click nyo yung delete. Then tapos na mga kapare ko pagkatapos son. Pagkatapos niyan, i-delete na lahat ng mga existing or yung mga nakaraang file natin na nalagay dito. All you need to do is pumunta tayo sa ating device memory at hanapin lang ninyo dito yung dinownload yung file, which is yung file link is nasa description. So kailangan nyo lang gawin mga kapare ko ay i-download yan. Kung hindi nyo pa alam i-download at bago pa lang kayo sa channel, please guys aralin ninyo dahil sigurado magkakaroon kayo ng problema if hindi nyo alam kung paano siya i-download. Yung link lang din naman ng tutorial is nasa description din. Anyway, all you need to do is pumunta sa ating download folder at i-locate yung file na tinutukoy ko. So which is yung file name natin mga pare ko is 360p CODM config by pare ko Stevie and Tips. Dapat yan guys. Then all you need to do is just click it and view. Sa loob mga kapare ko may makita pa isang folder, click nyo lang yan. And dito guys, dapat ito lahat ang gagawin ninyo is isi-select ninyo. Okay, select nyo lang sa gilid yung icon nila mismo para mag-green. Yan, dapat guys i-select nyo, wag nyo ng extra kasi kakalat yung file. Pagkatapos nyan, click nyo lang siya, hidiinan nyo yung gitna and just copy. Pagka-click nyo ng copy, punta ulit tayo sa device memory and hanapin natin yung Android folder. Punta ulit tayo sa data folder and then dito ibaba natin pababa. Ngayon hanapin ulit natin yung com.garena.codm or .game.codm kagaya kanina. Hanapin nyo lang guys sa may G. And then pag nakita na ninyo, click nyo lang yan and click nyo ulit yung file. Sa files mga kapare ko, all you need to do is just click the face icon sa taas. Yan. Click nyo lang yan and mag-auto populate na siya. At yan, makikita nyo, nandito na siya mga kapare ko. Yan. So ngayon, pagkatapos siyang i-face, all you need to do mga kapare ko, bago kayo mag-open ng CODM, ay i-restart muna yung devices natin para mas maklear yung RAM and yung ating cache file. Mas recommended ko na gagawin ninyo yun mga kapare ko. Pero sa video na to, hindi ko siya gagawin kasi mapuputol yung recording natin. So ang gusto kong gawin ninyo mga kapare ko, bago ninyo laruin yung mismong Call of Duty Mobile ninyo as is i-restart nyo muna yung inyong cellphone. Pagkatapos nun, pwede nyo nang i-open yung COD Mobile and then, meron lang tayo dang i-download ng mga 400 MB or 300 MB pero sometimes hindi na rin siya nag-download. Because meron tayong mga ginalaw na resources which is dun sa config na dinilit natin kanina at nag-face tayo ng kulang na file. It means
meron tayo na delete na konting resources na kailangan nating i-download. Ganun lang siya ka-basic guys, at ipapakita ko na lang yun dito mismo sa next clip. Let's go! So yan ang mga pare ko, kaka-open ko pa lang na ating Call of Duty. Kagaya ng sinabi ko mga pare ko is i-restart nyo muna bago kayo mag-open. Mas effective yung script nun pag ganun. Anyway, so kagaya nga na sinabi ko kanina nung nagsasalita ako, meron kayo ditong i-download na konting files, mga 400 or 300 MB. It depends sa mga na-delete ninyong files. So as you can see, meron tayong 486.77 MB. Gusto ko na kayong linawin guys. Kaya po naging ganito, natural lang siya. Dahil nga meron tayo na-delete na mismo resources niya. Nung nag-delete tayo mismo nung mga file na dinelete natin kanina. Which is kailangan ninyong gawin para hindi magpatong-patang yung script na ginamit natin na nakaraan. So, ibig sabihin, natural lang to, normal lang to, wala kayong dapat ikatakot. Anyway, dito ko na muna puputulin yung video at ipapasilip ko na lang sa inyo mismo yung ating highlights in the next clip. Para hindi na tayo masyadong tumagal dito sa video. Ngayon guys, let's go! So yun na nga mga pare ko, nandito na tayo sa ating mismong highlights. And gamit-gamit ko nga pala dito yung ating Realme 5 mga kapare ko. So nag-screen recording muna ako ngayon dahil naglipat kami, no. So hindi ko dala-dala dito yung stand natin para mapakita ko sa inyo yung handcam. And speaking of quality mga kapare ko, as you can see, kitang-kita naman kung gaano ka-smooth yung gameplay natin. Nakatanggal na agad tayo ng dalawa doon. Anyway guys, dahil hindi ko napaliwanag yung mismong description ng config, ilalagay ko rin naman sa description kaya huwag kayong mag-alala mga kapare. So syempre mga pare ko, sasabihin ko pa rin sa video. Unang-una, optimized graphics quality, which is 360p potato graphics config na yan mga kapare ko. Supported for VR and MPUs para sa mga magtatanong. And syempre mga kapare ko, meron na rin siyang 60 FPS stable na hindi pwedeng mawala dahil nga FPS drop yung ating mismong pinopokus dito. So yun, meron na rin siyang optimized sa mga explosive, optimized na rin yung kanyang effects sa gunfight, and syempre yung kanyang maraming animation scale, medyo dinelay natin ng konti, pero huwag kayong mag-alala mga pare ko dahil mas maganda siya tingnan, lalo na kung kayo na mismo yung gumagamit ng config. Kung kayo na mismo naglalaro using our config, mas maganda siya tingnan 100%. So kung nakikita nyo sa video, kasi sa video pag na-render tong mismong video na to, medyo pangit siya tingnan ng yung graphics quality niya, pero pag kayo na mismo guys yung gumagamit, makikita nyo yung ibig kong sabihin. Syempre guys, optimize na rin yung kanyang effects kagaya ng sinabi ko kanina. And yung pinakakita talaga dito is yung sa ating mismong FPS na 60 FPS stable based on your CPUs. And syempre yung ating mismong graphics quality, which is 360p resolution. So yun lang mga pare ko, yun yung ating effect ng ating mismong config for today. At dito na rin tatapusin yung video para hindi na masyadong humaba. By the way mga pare ko, salamat dahil 40k subscriber na tayo. And kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyo kalimutan i-hit yung like button, and syempre i-share to sa mga tropa or mga kaibigan na relatives na nahihirapan, lalo na sa bagong update ni Call of Duty Mobile. So yun lang guys, peace out, let's go!